Amen. And today, we will talk about this. Hindi ko na po patagalin. Start with favor. Sabi niyo nga sa katabi mo, start with favor. Pag sinabi pong favor, ano po ang unang pumapasok sa isip niyo? Pabor, anong unang pumapasok sa inyo? May narinig ako, pero mamaya na, ano po unang pumapasok po sa inyo? May nagte-text ba sa'yo, sis, bro, favor naman. Meron po ba? Ano po ang kasunod nun? Pag favor, alam na kagad natin ang kasunod, pautang naman. Yun po ba ang favor? At sino po dito nag-work, nagsuschool, wala, kakatapos lang pala ng school. Sa work po, pinapaboran po ang isang employee kapag siya po ay masipag, magaling, tama po ba? Pag magaling, papaboran, kahit bago pa lang siya, pinapaboran na. Meron naman ang tagal-tagal, hindi pa din napapaboran. Totoo po ba yun? Totoo. Kahit sa work may favor, ito po kaya, sa pamilya kaya, meron di po bang favorite? Mga magulang, meron po ba sa mga anak nyo na favorite nyo talaga? Na kahit pumapalpak, nagkakamali, favorite ko to. Sa tingin nyo, mga magulang, meron po ba? Kaya nga tinawag na favorite. Kasi favor. Pero ako, swerte ko po. Bakit swerte ako? Isa lang ako eh. Walang pipiliin ng magulang ko. Ako lang. Tingnan nyo po, pag may favorite, madalas yung isa malungkot. Hindi masaya. At pinag-uusapan po natin yung favor. Ano po ba yan? Favor, ito daw po meaning yan, feel or show approval, support or inaaprubahan ka, gusto ka, sinusuportahan ka. Sinong gusto nun ng favor? Sa oras na ito, favor, gusto niyan. Amen, gusto natin. And last time, alam niyo po, hindi kami nag-usap ni Pastor. Ano pong pinag-usapan natin last week? Ano po? Presence. Wow. Isa na lang po nakaalala. Napakahalaga ng presence ni Lord. Amen po ba? Pinag-usapan natin. Hindi tayo makakapag-move on kung wala yung presence ni Lord. At gusto natin ng presence ni Lord, para makasama natin yung presence ni Lord, may kailangan tayo. At tingnan niyo po ito po yung pinakita ni Pastor last Sunday, at alam niyo po, hindi kami nag-uusap, bago pa lang niya i-preach to, ito na yung binigay ni Lord sa akin na word, favor. May pabor. At napakahalaga ng pabor, kapatid. Tingnan niyo po, and the Lord said to Moses, this very thing that you have spoken, I will. Sinunod siya ni Lord yung hinihingi ni Moses, kapatid. Bakit? Tingnan niyo po. For you have found favor in my. Nagustuhan siya ni Lord. May approval. May support. Tanong ko po sa inyo, kayo po ba, pag tinignan tayo ni Lord, matutuwa kaya si Lord? Susuportahan kaya tayo ni Lord sa buhay natin? Lord, gusto ko ng ganito paano kita papaboran? At tingnan niyo po, sabi doon, and I know you by name. At nung iniisip ko, bakit I know you by name? Lahat naman tayo kilala ni Lord. Tama po ba? Lahat tayo kilala ni Lord, pero pag sinabing I know you by names, ibig sabihin, si Moses ay kay Lord. Tama? Si Moses, akin ka, sasabihin ni Lord, akin ka. I know you by name, akin ka. Sinong gusto ng ganon, kapatid? Lord, sa'yo ako At alam niyo po, the favor of God can be described as a divine kindness. Divine kindness. Kabutihan lang ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po ito, sa panahon po na ito, nabasa niyo po ba to? Meron pong isang senior high na nakapag-acquire ng 4 na property. Isipin niyo po senior high. Sino po may 4 na property? Walang tumaas. Siyempre, di amin. Pero isipin niyo po, sa murang edad, meron na siyang 4 na property. At tingnan niyo po, minayday niya ito at sabi nung may nag-comment sa kanya or may nag-chat sa kanya na, sana all. Grabe talaga si Lord magbigay, no? Sobra-sobra. Yun ang sabi niya. Nung tao po, dun sa naka-acquire ng property. At ito po yung sinabi nung senior high na bata. Ay, di po galing kay Lord yan. Galing po yan sa hard work ko.
Ano po ba sasabi nyo? Pwede ba natin alisin si Lord sa mga nakakamit natin at sa na-achieve natin? Hindi. Bakit po? Tingnan nyo po in James 1:17, every good and perfect. Lahat ng maganda at perfect gift is from above. Wala na, tapos na. Tama po ba sa usapan? Tapos na. Lahat ng meron tayo, good and perfect, galing kay Lord. Kaya hindi tayo pwedeng pabor lang ng Diyos. Coming down from the Father of the heavenly lights who does not change like shifting shadows. Bakit, Pastor, blines pa din siya kahit alam mo namang di siya Christian? Kasi fair si Lord. Nag-hard work siya, blines pa din. Tama po ba? Paano naman tayo mga Christian? Alam mo, may blessing ka din na ibibigay sa'yo si Lord. Amen po ba? Totoo yun. At tutuloy ko lang po, alam niyo po, favor is an act of true compassion toward undeserving human. Undeserving. Ang bigat po, no? Hindi deserve. Alam niyo po, yung favor is closely related to grace in the Bible. Pag binabasa mo ang Bible, yung favor at grace ay parang magkamukha. Yung grace ni Lord, yung favor ni Lord, magkamukha. Sobrang magkamukha. Tingnan niyo po sa Bible, mga examples. Sino kilala si Joseph, mga kapatid? Joseph, the dreamer. Ano po nangyari kay Joseph? Dahil siya ang favorite na anak. Anong ginawa ng mga kapatid? Tinapon. Tinapon muna, tapos binenta. Tama po ba? At nung binenta siya, anong ginawa? From pit, naging leader pa ng Egypt. Pambira, naging leader. Ano masasabi natin doon? Favor. Tama po ba? Favor. Si Esther po, walang gumagawa. At si Esther ang napili para isave yung mga tao. Isipin niyo po, ano masasabi ko na naman dyan? Favor. Ano pa po? Si David, anointed as king despite being the youngest. Sasabihin mo, hindi, bata pa yan, hindi pa makakapag-serve yan. Hindi, walang magagawa yan para kay Lord. Ito nga si David, bata pa lang ginagamit na ni Lord. Ano masasabi ko po ulit dyan? Favor. Favor ng Lord. Kasi kung iisipin mo, kapag pipili ka sa anak, sino ang unang pipiliin mo? Panganay, tama. Pero ang pinili ni Lord ay yung nasa dulo. Isipin mo tinan mo yung pabor ni Lord. Nasa dulo ka pero ilalagay ka sa harap, sa gitna. Na-experience yun na po ba yun? Magbabayad kayo sa grocery ang haba. Tapos sasabihin nung isang katabi mo, sige, mauna ka na. Favor. Mauna ka na. Alam niyo po, kasi sa simpleng bagay na yun, alam mo yung pabor. Naiintindihan natin. Tama po ba? Naiintindihan natin. Why do we need favor? Why do we need the favor of God in our lives? Sige nga po, ba't ba natin kailangan yan? Pinag-uusapan natin. Bakit ba natin kailangan yung pabor ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Kaya mo kayang mabuhay nang walang pabor ng Diyos? Napakabigat nun. Kaya mo kayang mabuhay nang walang pabor ng Diyos? Alam niyo po, pag tayo may favor from God, tingnan niyo po ito. He will save us from disaster. Tingnan niyo po, alam niyo sa mundong to, wala tayong alam. Uncertain ng lahat. At pwedeng may gawin, pwedeng may mangyaring hindi maganda, hindi po natin alam. Tingnan niyo po ito, in Genesis 6:8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah's favor with God spared him and his family from the flood. Kasi sa totoo lang, dapat babahain na ang lahat, papatayin na ang lahat ng tao kasi walang mabuti. Pero sino ang nakita ni Lord? Si Noah. Munti ka na, si Moses sasabihin. Si Noah. Di ba? Nakita ni Lord na si Noah faithful. Gagawin niya. At anong nangyari nung ginagawa ni Noah yon? Anong nangyari? Sinave niya pati yung pamilya. Magulang, tingnan niyo po ito. Pag kayo po ay faithful kay Lord, pati pamilya niyo nasasama. Napakahalaga niyan. Mga tatay, unang maging faithful kay Lord. Amen po ba? Pag naging faithful tayo kay Lord, yung pamilya natin, ibibless ni Lord. Tingnan nyo, bakit sabing ibibless? He will bless you. Sabi doon, showcasing God's protection, iningatan sila, and blessing on those who please Him. Binibless ni Lord yung natutuwa siya.
binibless niya yon. Ang tanong kapatid, natutuwa po ba si Lord sa atin? Pag tinignan natin ang buhay natin, pag tinignan natin yung ginagawa natin araw-araw, natutuwa kaya si Lord? Natutuwa kaya? Do we deserve His favor? Yan ang malaking tanong ngayon. Deserve po ba natin? Baka oo, baka hindi. Tingnan niyo po ito. In Exodus 33:12-13, balik tayo kay Moses. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people." Kinakausap ni Lord si Moses, "I-lead mo ang mga Israelites paalis ng Egypt. But you have not let me know whom you will send with me." Kaso may hinihingi si Moses Lord, bakit may hinihingi si Moses? Kasi po si Moses, galing siyang Egypt, magaling po siya, nag-aral po siya, kaso ano po nangyari sa kanya? Nakapatay. Nung nakapatay siya, umalis siya. At nung umalis siya, nung babalik na siya, ano nangyari po sa kanya? Utal-utal. Hindi makapagsalita ng maayos. Isipin mo, nag-aral pero hindi makapagsalita ng maayos. Kaya natatakot si Moses, Lord, hindi ko kaya mag-lead ng tao. Hindi unworthy ako para mag-lead ng tao. Nafe-feel niyo din po ba yun? Lord, unworthy ako Alam niyo po, magiging honest po ako sa inyo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko po deserve maging pastor. Sa totoo lang. Pero favor na lang ni Lord kung ba't niya ako pinili. Kasi sabi ko, Lord, sa daming magaling dito, may mas magaling pa dito. Naniniwala ko. Pero ba't mo ako pinapaboran? Bakit mo ako pinili? Kasi may plano si Lord. Amen po ba? May plano si Lord. At sabi niya doon, you have said, I know you by name. Sinasabi mo sa akin, kilala mo ko. And you have found favor with me. If you are pleased with me, Lord, kung natutuwa ka sa akin, ito ang magandang sinabi ni Moses na sobrang tumatak sa akin. Teach me your way so I may know you and continue to find favor. Lord, turuan mo ko. Lord, gusto ko matutunan ano yung mga gusto mo para sa buhay ko. Para Lord, yung pabor mo, hindi mawawala sa akin. Kasi naiintindihan ni Moses na yung favor na yun, kapag nawala yun, kapatid, nawala yung presensya ni Lord sa'yo. Nawala. So napakahalaga ng favor. Baka pinag-uusapan natin, ang dali lang sabihin, pero alam nyo, napakahalaga niyan sa buhay natin. Favor. At alam nyo po, natutuwa ako kasi bakit gusto niya maging teachable. Sa panahon ngayon, ang tao ayaw na maging teachable Ayoko na. Pero Lord, turuan mo ko. Turuan mo ko. Remember that this nation is your people. Sa iyo to, Lord. At pinag-uusapan natin yung favor. Gusto natin mag-umpisa. Tama po ba? Nakasama ang pabor ng Diyos. Amen po ba? May kailangan tayong gawin May kailangan tayong gawin. Pumayag si Lord kay Moses kasi bakit? May favor Kasi obedient si Moses. Sumusunod si Moses. Tayo po ba? Sumusunod po ba tayo? Ang hirap sagutin, no? At alam niyo po, may nakita akong verse in Isaiah 66:2. Has not my hand made all these things? Hindi ba lahat ng ito gawa ko? Ikaw, gawa kita, sabi ng Diyos, gawa kita. Lahat ng talents mo, lahat ng pinag-aralan mo, yung skills mo, lahat yan sa akin. Ako may gawa sa'yo. Tama po ba? At sabi doon, and so they came into being, declares the Lord, these are the ones I look on with, ano po? Favor. Ito ang hinahanap ko, napapaboran ko. At ito po yung una dyan. Ano po yan? Tanong mo nga sa katabi mo, humble ka ba? Pag may umoo dyan, nako. Bakit ko nasabing humility, kapatid? Bakit ko nasabi? Tingnan nyo kapatid, pakinggan nyo po ako. Sino nagsasabi ng humility? Si Lord. These are the ones I look on with favor. Those who are humble. Ba't ganun, Lord? Di ba dapat na pinapaboran mo yung high IQ, good skills? Tama po ba? Sa mundong ito, yun ang hinahanap Pero anong hinahanap ni Lord? Character. Yung puso. Ano unang-unang hinanap niya? Humble. Humble agad. Bakit ba hindi nagiging humble ang tao? People tend to forget to be humble because of their, ano po yung una? Position. Kasi leader ako, boss ako. Bakit ako susunod sa'yo?
Tinan mo si Lord, sinunod niya si Moses, yung hinihingi niya. Ano po, bakit po? Dahil sa pabor. Si Lord ay mataas, tama po ba? Makapangyarihan. Pero, pinagbigyan, may approval. Tapos tayo, dahil may posisyon tayo, meron tayong mga magandang career, hindi ako susunod sa'yo. Sino ka ba? Pastor ka lang. Minsan ganun, tama po ba? Hindi ako susunod sa'yo. Dahil sa posisyon, nagiging mayabang. At hindi lang sa posisyon, ano po yung sumunod? Sa wealth. Kasi daw, pag madami kang pera, may kapangyarihan ka. Yun daw ang totoo. Kaya kapag may kapangyarihan ka at madami kang pera, nagiging mayabang ka. Kapatid, ito naisip ko minsan, sabi ko nga kay Lord, Lord, baka kaya hindi mo ako pinapayaman. Kasi feeling ko, pag yumaman ako, magiging mayabang ako eh. Baka ganun, tama po ba? Na nilalayo ka ni Lord sa disaster na yon. Dahil baka yumabang ka eh. Hindi mo maintindihan eh. At isa pa po, ano po yung sumunod? Nature. Nature ng tao maging mayabang. Tama? Maliit ka, malaki ako, yari ka sa akin. Tama po ba? Nature. At hindi po ito dapat. Hindi dapat ito. Alam niyo po, we need to understand that we are nothing without the Most High. Yung posisyon mo ngayon, yung wealth mo ngayon, galing kay Lord yan. Good and perfect gift. Galing kay Lord yan. So, hindi tayo pwede magyabang. Amen po ba? Hindi pwede magyabang. Wala tayong karapatan kasi kung sinong mayaman, si Lord mayaman. Kung sino may posisyon, mas mataas si Lord sa'yo. Yun ang totoo. Kung nature, Diyos yan, no? Wala tayo, human nature lang tayo. Wala. Nagigets po ba natin? At sana naintindihan natin yung Most High. Yung pinakamataas sa lahat. Yun ang Diyos. At pag nakita nyo po ito, ano ang una yung pumapasok sa isip nyo? Pag nakita nyo yan, wala na po, hindi nyo na po. Sino po ba yan? Pag nakita nyo yan, yung cross, anong unang pumapasok sa isip natin? Si Jesus. Jesus died to give you life. Ngayon, deserve po ba natin ng eternal life? Deserve po ba natin, kapatid, na dalhin tayo sa langit? Hindi. Alam niyo po, eternal life is favor from God. Pabor ng Diyos yan sa atin. Kaya hindi pwede natin baliwalain. Amen po ba? Hindi natin pwedeng baliwalain. Favor ni Lord yan eh. At tingnan niyo pa po ito, nakita niyo na po ba ito sa Bible or nabasa niyo? Sino yan? Si Jesus. Ano po ginagawa ni Jesus? Isipin niyo Diyos, makapangyarihan, mataas sa lahat, King of Kings, Lord of Lords, tapos naguhugas ng paa ng tao? Would you imagine that? Isang Diyos naguhugas ng paa ng tao. Tanong ko po sa inyo, kaya niyo po bang hugasan ng paa ng tao? Naku, wag na, pastor. Away tayo. Bakit po? Bakit paa? Alam niyo, ang paa ang pinakamadumi at pinakamababa. Tama? Humility. Pinakamababa. At hugasan ni Lord John sa panahon na yun, sobrang dumi ng paa nila. At pinapakita doon na nililinis tayo ni Lord through Jesus Christ. Tama? Amen po ba? At tingnan niyo po itong sinabi ni Jesus dyan, naalala ko. Jesus came to serve, not to be. Tapos ayaw natin mag-serve. Gusto natin pagsilbihan tayo. Bakit gusto natin pagsilbihan tayo? Alam niyo bakit? Kasi ayaw natin magpakumbaba. Tama po ba? Pero ang Diyos natin, pumunta ako dito para pagsilbihan ko kayo. Hindi para pagsilbihan niyo ako. So sana yun din po yung mindset natin. Amen po ba? Na tayo bilang church, marunong tayong mag-serve. At alam niyo po, kanina ang first service, natutuwa ako kasi alam niyo po yung drummer kanina, ng first service, 14 years old. 14 years old drummer, nagsiserve na kay Lord. At alam niyo, pag bata pa lang natututo na mag-serve, sa pagtanda niya, yun na yung puso niya. Lord, magsaserve ako sa'yo. At napakaganda na kahit bata ka, ginagamit ka na ni Lord. Mga kabataan, magpagamit tayo kay Lord. Napakahalaga niyan. At alam niyo po tayo,
Hindi natin nakikita yan, hindi natin na naiisip. Bakit? Saan na tayo nagsiserve, kapatid? Saan na? Sa labas dahil sa yun na lagi. Na ano nyo po ba? Na hindi yan ang heart natin. Ang heart natin pagsisilbi. Kasi yun ang pinakita ni Jesus. Alam nyo po, sabi sa James 4:10, marunong tayo magpakumbaba, mga kapatid. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Kapatid, huwag mo habulin yung posisyon. Magpakumbaba ka kay Lord. Pag nagpakumbaba kay Lord, ilalagay ka kanya sa magandang posisyon. Kapatid, huwag mo habulin yung pera. Unahin mo si Lord, dun ka magpakumbaba kay Lord. Si Lord na ang magbibigay sa'yo at magpo-provide ng pera. Unahin mo si Lord. Unahin mo yung character mo na mabago. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Humble yourselves before the Lord. Sabi dyan, how to start with favor? Ano daw po una? Humility. Ano pong sunod? Contrite spirit. Ano kayang contrite spirit? Ano kaya yan? Sabi doon, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit. Pag sinabi natin contrite in spirit, ano po ba naiisip natin agad dyan? Ano ba yan yung contrite in spirit? Nakakalito naman. Tingnan po natin. When a person's inner man or will has been broken, so they no longer run after the things that they want, but surrender the things that God wants. Ito daw po yung pag-contrite in spirit, broken ka na, nagigets mo na kahit kumuha ka ng madaming pera, kulang ka pa din, kahit maganda na yung posisyon mo sa buhay, kulang ka pa din kasi naiintindihan mo na si Lord lang ang kailangan mo. Contrite in spirit. Naiintindihan mo na Lord, lahat ng ito ay galing sa'yo at kung wala ka, wala ako. Contrite in spirit. Hindi ko na susundin to, Lord. Ang susundin ko na ang gusto mo. Tingnan niyo po ito sa Bible. Si King David po ay mayaman, may wisdom, may knowledge, may army, lahat na nasa kanya. Tama po ba? Anong ginawa ni King David? Tumingin sa balcony. Anong ginawa ni King David? Nanilip. Pambira, hari na. Nakuha na lahat. Meron na siya. Nanilip. Ano po nangyari? Natuwa po ba si Lord? Hindi. At nung hindi na natuwa si Lord sa kanya, nawala yung joy sa kanya. At nung nawala yung joy sa kanya, naging broken siya. Ano sabi niya? Lord, restore to me the joy of my salvation. Ibalik mo yung joy, Lord. Nagkasala ako sa iyo eh. Hindi ako naka-align sa iyo, Lord. Naka-align ako sa gusto ko lang. Lord, i-align mo ako, Panginoon. Gusto ko yung joy na to. Kasi naiintindihan ko na kahit anong meron sa mundong to, kapag wala ka, wala. At sino pa po? Yung prodigal son, isa pa to. Kinuha lahat ng mana, nilastay, ginastos lahat. O after, ano nangyari? Lord, babalik na lang po ako ng utusan nyo. Pero ano meron? Favor. Hindi. Ipagse-celebrate natin. Ipaghahanda kita. Pabor ng Diyos. Sino pa po? The tax collector. Ito pong tax collector na to, nagnanakaw, sinusobran yung kuha sa buwis, at nung nakilala niya si Lord, Lord, ayoko na. Magbabago na ako at dadagdagan ko pa yung babalik ko sa kanila. Favor. Hindi pera, Lord eh. Hindi pera dapat. Ikaw ang kailangan ko. Tingnan niyo po ito. Si Job, sino po si Job? Lahat wala na, pati pamilya niya. Pero sino lang ang kailangan niya? Contrite in spirit. Ang Diyos. O ito hindi mayaman. Kasi baka sabihin mo, Pastor, puro naman mayaman pinag-uusapan natin eh. Yung lang, middle class lang. O ito si Peter. Ano po ba si Peter? Mangingisda lang. Anong nangyari kay Peter? Lord, hindi kita i-deny. Anong ginawa ni Peter? Dininay 3 times pa. O broken si Peter. Lord, pasensya na. Kailangan kita, Lord. Mali po itong ginagawa ko. Kailangan natin si Lord. Amen. At alam niyo po, nung inaaral ko siya, ito yung nagets ko dyan. Merong repentance. Tama po ba? Lagi silang nanghihingi sa Lord. Lord, patawarin niyo ako sa nagawa ko. Pagbigyan niyo naman ako, Lord. At tingnan niyo po, ito nagigets ko. Sino nagrepent na sa sins niya? Wala, konti na lang.
Naku po. Sino po nag-repent na sa sins niya? Amen. Kailangan natin yan. At sana nagigets po natin yung repentance. Tingnan niyo po, repentance is not a one-time event. Hindi siya na, pinarepent ako ni pastor. O sige, mag-repent ako. One-time event. Hindi po yan ganyan. But an ongoing process of aligning our lives with God's will. So kapag may repentance, ayaw mo na yung dati mo at gusto mo nang baguhin yung sarili mo at i-align yung buhay mo kay Lord. Yun na daw yung gusto mo. Yun daw yung repentance. Ngayon, pag sinabi natin yung repent, tama po ba yung ginagawa natin? Tama kaya? Naka-align kaya sa gusto ni Lord? At hindi lang repent, niyo po yung true repentance is evidenced by a change life. At sino makakapagsabi na nagbago ka? Sino kaya? Sino po ba? Si Lord po ba? Alam niyo yung tao sa paligid niyo makakapagsabi, nagbago ka na sis, nagbago ka na bro. Binago ka na ni Lord. Sila kagad makakapansin na binago ka na. At alam niyo po, and ito po yung pinakamaganda, pakinggan niyo po, and a commitment to live in obedience to God. So kapag nag-repent ka, dapat committed ka na sa pagsunod kay Lord. Ulitin ko po kailangan nagbago ka, nag-repent ka na kasi, at dahil doon magiging committed ka na sa pagsunod sa Diyos. Si Lord na. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, ito yan God wanted a man that would obey His word and depend upon His. Bakit ko po highlight yung depend? Kasi broken ka contrite in spirit Durog ka kapatid. So kung durog ka, kanino ka dedepende? Kay Lord. Lord, sa'yo ako dedepende. Kaya pala gusto ni Lord yung contrite in spirit. Kaya pala, kasi gusto ng Diyos na tayong mga tao dedepende sa Kanya. Amen po ba? Dedepende tayo sa Kanya. Hindi sa mga bagay dito sa mundong ito. How to start with favor, humility, contrite in spirit, at ano daw po yung sumunod? Fear of God. May takot sa Diyos. In Isaiah 66:2, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my, isipin niyo po narinig lang yung salita ng Diyos, natatakot ka na. May fear of God ka na. Pastor, okay po ba yun na dapat takot ako sa Lord? Mamaya explain ko sa iyo kung bakit. But napakahalaga ng fear of the Lord. Bakit kailangan natin sa buhay yun? Alam niyo po, nung binabasa ko to, dahil bibigyan ko po kayo ng context, sa Isaiah 66, nagagalit si Lord kasi may mga Israelites na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At gusto lang ng Diyos na sa Kanya lang sasamba kasi siya ang tunay na Diyos. Kay Yahweh lang ang pagsamba, hindi sa ibang Diyos. At tignan niyo po ito kung iisipin niyo, si Lord hindi siya pumili na, ito kasi magaling to, ito kasi matalino to pipiliin ko to. Pero sino yung pinapaboran ni Lord? Ano daw po? Humble, contrite in spirit, and who tremble at my fear of God. Hindi dahil magaling ka, pinapaboran ka. Pinapaboran ka dahil sa karakter mo, kapatid. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Kaya ka pinapaboran ng Diyos. At tutuloy ko lang po, the reality is that people don't want to fear God. Sa panahon na to, wala nang takot ang mga tao sa Diyos. Sa totoo lang, minamak na nga binabastos. At alam niyo po, because they don't want God in their lives. Totoo naman. Bakit mo ipipilit sa kanila na ayaw naman nila, di ba ayaw naman nila ng Diyos? Bakit mo ipipilit? Ayaw nila Pero ito po hindi po ako to nabasa ko lang to. Pero paano sa mga Christians? Some professing Christians don't fear Him. Christian siya, sinasabi niya, Christian ako. Pero wala akong takot kay Lord. Pwede po ba yun? At sabi doon, they don't fear Him because they don't actually know the God of Scriptures. Hindi kasi nila binabasa yung Bible, hindi talaga nila kilala si Lord. Kaya hindi sila natatakot.
Kasi pag nakilala mo ang Diyos, sobrang makapangyarihan ng Diyos, kapatid. At kaya niyang tanggalin lahat sa'yo, pero may pabor ka, kaya ka nandiyan dyan. Dahil mabait ng Diyos, kaya ka nandiyan dyan. Divine kindness. Amen po ba? Kahit hindi natin deserve, nandiyan dyan ka sa posisyon na yan dahil nilagay ka ni Lord. Dahil kay Lord lang. Amen po ba? They don't actually know the God of Scripture while they presume upon His grace to save them. Na ina-assume nila na, alam mo yun, masisave na lang naman ako eh. Di na ako matatakot. Liligtas naman ako ni Lord. Namatay nga si Jesus Christ eh. Pero ayaw mo magbago, kapatid. Namatay si Lord para sa'yo, tas ayaw mo magbago. Hindi ka pwedeng humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, tas hindi ka magbabago. Amen po ba? Kailangan magbago. At tingnan niyo po to, bakit kailangan natin ng fear of the Lord? Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Alam niyo po, kung may knowledge, merong mas mataas, wisdom. At ano ang kailangan natin? Knowledge or wisdom? Kasi yung wisdom galing kay Lord. Galing kay Lord. At kapag may wisdom ka na, yung knowledge mo magiging tama, kapatid. Kasi sabi doon, knowledge of the Holy One, kasi kilala mo na yung Holy One, the Most High, si Jesus, ang Diyos natin, results in good judgment. Na kapag may na-encounter ka sa buhay mo, temptation man yan, problema man yan, meron kang good judgment. Na tama ang desisyon mo at naka-align yung desisyon mo para kay Lord. Tingnan niyo po ito. God is pleased when we have a good judgment. Maliit na bagay, good judgment. Pero tingnan niyo po, bakit maganda yung good judgment? Kasi pag may fear of the Lord ka na, pag may na-encounter ka, ito ang gagawin mo, kapatid. Lord, tama po ba to? Ay, ayaw mo. Good judgment. Tama po ba? Kasi kilala mo na ang Diyos. May fear ka. Alam mo na, Lord, pag ginawa ko to, mapapahamak ako, Lord. At ayoko yon. Ito daw po yan. In Psalms 25:14, sabi diyan, the secret of the Lord is with those who fear Him. Tingnan mo, secrets ni Lord sa mga taong natatakot sa Kanya. Dahil, ang sabi, and He will show them yung promise, yung covenant. Kapatid, yung promise ni Lord matutupad sa'yo. Yun ang napakaganda. Dahil may fear of the Lord ka. At yun ang gusto natin, amen po ba, na yung promise ni Lord matupad. Napakahalaga ng favor sa buhay natin. Alam niyo po, good people obtain favor from the Lord kung good people, but He condemns those who devise wicked scheme. At galit na galit si Lord sa mga taong gumagawa ng mali at ng masama. Kaya kailangan mo ng fear of the Lord. Amen po ba? Kasi pag may fear of the Lord ka, hindi ka gagawa ng masama. Gagawin mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Tingnan niyo po ito lang po yung tatlo, na sana maalala po natin para tayo po magsa-start tayo ng may favor from God. Gusto natin kasama. Alam niyo po, how to start with favor? First, kailangan maging humble ka. Maging humble ka. Kahit magaling ka, kahit mataas ka, kahit mayaman ka, maging humble ka. Pangalawa, kailangan meron tayong contrite spirit. The Lord, dedepende ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo ako. At pangatlo, Lord, may takot ako sa iyo. Hindi ako gagawa ng mali. At alam ko, papaboran mo ako, Panginoon. Dahil dito. At ito po ang magiging ending ko. One touch of favor is worth more than a lifetime of labor. Ba't mo nasabi yan, Pastor? Alam mo, nag-hard work, nag-work hard tayo. 1 year, mag-iipon ka. Pero alam mo, kapatid, pag tinouch ka ng favor ni Lord, yung 1 year na yon, 1 day lang. Dahil pabor na lang ni Lord. At yun yung gusto natin, yung pabor ng Diyos. Dahil naka-align na tayo sa Kanya. Amen po ba? Hingin po natin yung pabor sa Panginoon. Yun ang kailangan natin sa buhay natin.
Amen? Tayo po ay tumayo at sambahin po natin ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Let us continue in the attitude of worship. And right now, can we just lift our hands today as we seek favor in the eyes of our Lord God. Lord, here we are, surrendering our lives to you. Oh God, we ask for your favor as we sing. Come on, we sing. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and children, and their children. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, He is with you, He is for 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 you. We sing, Amen and Amen. Let's declare it. Amen. Cover us with your favor, God. Amen. 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 We sing Amen. Amen. And Amen. Amen. Let's just continue to worship God. Sambahin po natin ating Panginoon. Let's open our mouths and hearts today. Let's just worship Him. Sige po, sambahin lang natin ating Panginoon. We worship you, God. Hallelujah, hallelujah. We need your presence, God. And all we need is your presence. Thank you, God.
Panginoon, nandito ang iyong mga anak, Panginoon. Na Lord, humihingi ng pabor sa iyo, Panginoon. Na Lord, gusto ko namin na kami paboran nyo ang pamilya namin at ang simbahan namin at ang bansa namin, paboran nyo po, Panginoon. Lord, kung wala ang presensya mo, Panginoon, hindi kami mag-move on. Kailangan ka namin, Panginoon. At sa buhay namin, sa lahat ng desisyon namin, gusto namin kasama ka namin, Panginoon. Lord, may hihilingin lang kami, Lord. Give us a humble heart today, Lord. Gusto namin magpakumbaba sa iyo, Lord. Lahat ng kayabangan na nakikita mo, Lord, alisin niyo po ito. Na kung nakikita naming mataas kami, Lord, maisip namin na mas mataas ka, Panginoon. Kung nakikita namin na mayaman kami, kaya kami naging mayabang, Lord, mas mayaman ka. Galing lahat ito sa iyo, Panginoon. Pero Lord, bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba. Yun ang hihingi namin. At Lord, gusto namin dumepende sa iyo. Gusto namin ng contrite spirit, Panginoon. Yung spirit na to na, Lord, kami ay sa iyo, Lord. Broken kami, pero sa iyo kami didepende. Magiging maayos kami, Panginoon, dahil sa iyo. Kaya kailangan ka namin. And Lord, gusto namin ng fear of God. Kasi ito ang beginning ng wisdom, Panginoon. Na gusto namin kami, Lord, pag meron kaming na-encounter, may good judgment kami. Tama ang desisyon namin sa buhay dahil tinitignan ka namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo. And today, Lord, we just want to honor you, God, with our lives as a living sacrifice, Lord. And we just want to worship you in spirit and in truth, Lord. Magiging totoo lang kami ngayon, Lord. Na ito ang puso namin, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, huwag niyo po kaming hayaan lumabas sa simbahan na to na hindi namin kasama ang presensya mo. Samahan niyo kami at baguhin niyo po kami. At gusto namin maging salt and light sa mundong ito, Panginoon. Na makita nila na totoo ang Diyos dahil ginamit mo ang buhay namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Lord, today, we love you, God. We just want to honor you. All the blessing and honor, it all belongs to you, God. In the mighty name of our Father, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. Happy Sunday.